Okay, so hello guys. Bali, continuation pa rin ito nung tutorial natin nung mga nakaraang vlog, kung saan paano mag-install ng mini driving light. Actually guys, napakaraming paraan sa pag-install ng mini driving light, no? So pwede tayong pwede tayong mag-install ng mini driving light na walang ginagamit na relay. So pangalawa pwede tayong mag-install ng mini driving light gamit ang isang relay. At ngayon pangatlo, so kung nakikita nyo dito sa ating wiring diagram, yung ginamit naman natin is dalawang relay, which is ito yung standard way ng pag-i-install ng mini driving light. So parang nag-install tayo ng headlight sa mga sasakyan. So yung setup kasi ng ganitong pag-install mga boss or guys, magkahiwala yung relay ng high at saka low, which is katulad ng sa mga sasakyan. So ganun kasi ini-install yung headlight ng mga sasakyan, kasi nga high wattage yung mga LED or headlight ng mga sasakyan, kaya kailangan magkahiwala yung relay ng high at saka ng low, at the same time yung passing, no? And sa mga susunod or iba pang paraan, pwede tayong mag-install ng mini driving light na ayun nga, yung una walang relay with passing. So ibang diagram din yon, syempre lagyan mo ng passing. And mini driving light gamit ang isang relay, syempre with passing din. At magkaiba pa yung mini driving light na 4 wires at saka 3 wires. So napakaraming paraan, ano. And nasa sa inyo na yon. So lahat yon gagawa natin ng tutorial. Okay, so mabalik tayo sa ating diagram. So napakadali lang naman ito mga boss. Kung makikita nyo, may mga wiring connection na tayo dyan. Hindi na natin pa kailangan pag-connect-connectin yan. So explain na lang natin. Okay, so sa battery natin mga boss, kailangan kapag nag-install tayo ng mini driving light, maganda yung condition or healthy yung ating battery, kasi nga dyan kumukuha ng supply yung ating mini driving light. At the same time, syempre, kailangan yung charging system nyo maganda para tuloy-tuloy na masupplyan yung ating charge ng battery at hindi agad malobat. Okay, so sa battery natin mga boss, meron tayong negative at positive dyan. So dito sa positive terminal ng battery natin mga boss, katulad na lang ng lagi kong tinuturo, at dyan nakatap yung fuse natin, no? So yung isang wire nakatap sa positive terminal ng battery. Siyempre ito yung fuse, stock fuse ng motor natin. Tatakbo ngayon yan dito sa ating ignition switch. So sa ignition switch natin mga boss, marami tayong klase ng ignition switch. Meron tayong ignition switch na 2 wires, ito nga yung nasa diagram natin. At meron tayong ignition switch na 4 wires at saka 5 wires. Pero yung common po, halos 4 wires lang. So kapag ka 4 wires yung ignition switch nyo mga boss, meron tayong green wire dyan. Green, sabihin na natin letter G. So yung wire na yan is yung negative ng ating susian. At meron naman tayong wire dito na black na may stripes na white, BW. So yung wire na yan, yan yung kill switch. Papunta naman yan sa CDI. Ayan, so ganun lang kasimple mga boss. And yan yung 4 wires. So wala tayong gagalawin yan, bali tinuro ko lang. So bali magpo-focus tayo dito lang sa dalawa na to, no? So ganito yung 4 wires. And dahil dito sa ating diagram, kung ano yung nakikita nyo, which is 2 wires, so dito tayo. Kaya ko lang naman sinali itong red wire na to, kasi nga baka malito kayo. At baka dito kayo mag-tap, no? Kasi kapag dito kayo nag-tap mga boss, yung mini driving light nyo is hindi kontrolado ng ignition switch. So kapag tinap nyo dito, kahit na naka-off yung ignition switch, iilaw pa rin, kasi nga positive source, live source siya galing sa positive terminal ng battery. So kaya ang recommended natin is dito tayo lagi magtatap sa accessory wire. Okay, so yung accessory wire, yan yung output. So kapag sinusi mo, lilipat lang yung current papunta sa black wire. So sa accessory wire mga boss, sa 4 wires, pure black yung accessory wires, no? Like sa mga Honda at mga China. So kapag sa mga 2 wires naman, sa Mio Sporty is kulay brown, and sa mga Suzuki is kulay orange yung kanilang accessory wire. Okay, so direct to the point na tayo. Mag-install na tayo ng mini driving light. Dito muna tayo sa domino switch mga boss. Sa domino switch, meron tayong 3 wires dyan, yung domino switch natin. 3-way switch yan, ano? Siyempre 3 wire yan. Sa domino switch, take note mga boss, yung mga color coding ng wire na ginamit natin dito is hindi specific, ano. So ginamit lang natin tong reference para magkaroon tayo ng idea if ever man na mag-install tayo at hindi tayo malito. Kasi nga kapag bumili kayo ng domino switch,
yung nabili nyo is hindi kapares ng kulay dito. So nangyayari yon kasi nga aftermarket na yun, no? Sa domino switch natin, meron tayong common na tinatawag yan. Hanapin lang natin yung common, which is for example itong nakatap dito sa ating wiring diagram. Yung common natin is itong kulay black. So ibig sabihin common na yan, yan yung pinapasukan ng supply papunta sa ating switch. Ngayon, yung dalawang wire na yun, tatakbo naman yun sa ating mga relays, no? So kung mapapansin nyo, yung blue tumakbo sa isang relay. Ito yung relay number 1 at ito naman yung relay number 2. Okay, so okay na tayo doon. Dako naman tayo dito sa ating mga relays, mga boss. So sa ginamit nga nating relay dito sa pag-install is dalawa. So automatically wait lang. So dito nga pala sa relay natin, meron nga pala tayong mga numberings dyan. Meron tayong number 30, 86, 85 at saka 87. So yung dalawang 30 na yan, pagsasamahin agad natin yan. Ayan dito. Pagsasamahin agad natin yan. At itatap natin yan dito sa may positive terminal ng battery. Pero syempre, pagka tinap natin yan, lagyan natin ng fuse. Mga 10 amps. Yan, 10 amps fuse para safety. Kasi konting sabit lang sa, for example, may nagdikit na wire, mapuputol agad yung fuse. Okay, so tapos na tayo sa dalawang 30 mga boss. Hanapin naman natin yung 85 ng dalawang relay. So pagsamahin din natin yan, ayun. Ayan, so pinagsama natin. At isinama na rin natin dyan yung wire ng dalawang mini driving light natin, which is siya yung ground natin. Okay, so para hindi tayo malito, yung ground ng mini driving light, yung ground ng relay natin, pinagsama-sama na natin at tinap natin sa chassis or sa isang pwesto. Ngayon mga boss, kung mapapansin nyo, yung isang wire ng ating domino switch, tumakbo yan sa ating relay. So pumasok siya sa 86, which is siya yung positive. So yung 85 natin, automatically yan yung ground. So same lang din dun sa kabila mga boss. Positive yung yellow, yung 85 syempre green, negative. Ngayon, yung 86 at 85 natin mga boss, yan nga pala yung mga trigger ng relay natin. So ibig sabihin, kapag napasukan ng positive at negative yan, pipitik na yan. Maglalabas na yan ng source dito sa 87 at siya namang tatakbo sa ating mini driving light. So ganun lang kasimple. Same lang din dun sa kabila mga boss. So kapag for example, itong isang guhit, kung mapapansin nyo may isang guhit, yan yung low natin, itong kulay blue. Okay, at itong dalawang guhit naman, yan yung high natin. So low, high. Okay, so sa mini driving light nga pala natin mga boss, may dalawang kulay yan, isang yellow at saka isang white. So nasa inyo na yan kung alin yung settings na gagawin nyo. Pwedeng yung kulay white ng mini driving light, siya yung gawin yung high, at pwede naman yung kulay yellow, siya yung gawin yung low. So dito sa ating switch, pwede magkabaliktad tong wire na to. So itong yellow mapunta dun sa kabila, which is itong dalawang guhit. Pwedeng mapunta dun sa kabilang relay, at pwede naman itong kulay blue or itong isang guhit mapunta dun sa relay number 2 natin. So ganun lang kasimple. For example, pinindot natin to kasi itong bilog na to mga boss, yan yung off. Ayan, off yan. So for example, pinindot natin yung isang guhit, ang masusuplayan, kukuha yan ng power dito sa ating accessory wire, papasok yan sa domino switch, iti-trigger niya yung blue wire. Ang masusuplayan ngayon is itong kulay blue, which is itong relay number 1. Okay, so for example, yan yung high, yung white ang iilaw. Okay, so ganun yung settings natin, yung white ang high natin, yung low ang yellow. So pagka pinindot naman natin tong dalawang guhit, yun nga, kukuha ng source. Siyempre, mawawala ng supply yung kulay blue, lilipat dito sa dalawang guhit. Ang magkakaroon ng supply is itong yellow, which is ito naman yung low natin. Siyempre, ang matitrigger dyan, gawa ng may positive at negative yung ating relay. At siyempre, meron siyang main source or common na 30, kung saan konektado sa positive terminal ng battery. So magsusupply ngayon ng current, which is na-relayan na yung ating mini driving light. Okay, so sa mini driving light natin mga boss, may take note, no, may mini driving light nga pala na 3 wires, katulad nitong nasa diagram natin. 3 wires siya, isang blue,
yellow at saka green, which is itong yellow ng ilaw, or yun nga, white ng mini driving light at saka yung ground. So gano'n lang naman yan. At pinagsama na natin yan, syempre yung dalawang blue ng mini driving light pinagsama na natin, ayan, at yung dalawang yellow pinagsama na rin natin. So tatakbo na yun sa kanya-kanyang relay. So ganun lang kasimple mga boss, napakadali lang ng paraan natin kung paano mag-install ang mini driving light. So bali hanggang dito na lang siguro, at abangan nyo pa yung mga susunod na diagram natin, no? Kung saan mag-install din tayo or magtuturo din tayo kung paano mag-install mini driving light na may dual horn at may mga passing yan. So bali hanggang dito na lang, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.